Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon dahil muli po tayo po ay nagkakaisa sa umagang ito upang pag-aralan ang kanyang banal na salita. So bago po ihayag, samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat o Diyos sa mga salita mo na mapapakinggan po ng aking mga kapatid. Dalangin ko Diyos na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon. Kung meron po tayong Bible sa umagang ito, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 14 verses 1 to 3. So yan po yung text po natin sa umagang ito. Matatagpuan in John 14 verses 1 to 3 na ang sabi po dyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Okay, verse 2, sabi niya ulit, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. And verse 3, sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Praise the Lord. So sa umagang ito, dito po sa tatlong verses na ating binasa, meron po tayong makikita dito na promise of God. Ang una pong promise ng Panginoon, doon po sa verse 1, na sabi niya, di ba doon ang binasa natin, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Yun yung binasa natin kanina sa verse 1. So nagpapatunay lamang po na itong verse 1 na ito po yung tinatawag na the present promise of God. Bakit po present promise of God? Dahil ito po ay nararamdaman ng isang mananampalataya. Isang mananampalataya na may Kristo sa kanyang buhay dahil tunay po na ang Diyos ay nagbibigay po ng comfort. So yan po yung pangako ng Panginoon. God comfort us. Na ibig sabihin mga kapatid, anumang testing, anumang trials, ano man ang pinagdadaanan mo right now, nandyan po ang Panginoon na nagbibigay po sa atin ng comfort na as we trust on Him, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay nagtitiwala sa Diyos, alam po ninyo, merong gagawin ang Panginoon. Sasamahan po niya tayo sa mga challenges, sa mga laban na nangyayari po sa ating buhay. Kaya yun po ang napakaganda mga kapatid. Dahil may Diyos po tayo. May Diyos tayong tatakbuhan na darating man ang testing. Alam ko po na sa umagang ito, bawat isa po sa atin ay may mga testing trials na kinakaharap. May mga kabigatan po na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Pero ang sabi ng Panginoon, I will give you my comfort. Ito po ang pangako ng Panginoon. And Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi niya sa kanyang salita, Isaiah 41 verse 10, so do not fear. Huwag po kayong matakot mga kapatid, for I am with you. Sabi ni Lord, sasamahan kita. Kaya kung ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, alalahanin mo kapatid, sasamahan ka ng Panginoon. Sabi niya, do not be dismayed, for I am your God. Tunay po at nagpapatunay lamang na kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, may Diyos sa buhay po natin. Nandyan po ang gabay, nandyan ang tulong ng Panginoon. I will strengthen you, sabi ng Panginoon, palalakasin kita. Nanghihina ka na ba ngayon kapatid? Ang pangako ni Lord, palalakasin ka niya. And sabi diyan, and help you, tutulungan ka niya. I will uphold you with my righteous right hand. Hahawakan kita. Hahawakan ko ang iyong buhay. Makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Mga kapatid, ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay tunay na makapangyarihan.
Siya po ang lumalang ng langit at lupa at lahat-lahat po sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Maging ikaw, maging ako, nilalang po tayo ng Panginoon. Which is, meron pong pangako ang Diyos. Kapatid, ang hinihintay lamang po ng Panginoon ay ang paglapit natin sa Kanya, pagpapakumbaba, nandun po na ibigay po natin ang ating tiwala sa Panginoon. Dahil tunay na mayroong gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Wala pong imposible sa Panginoon. Alam po ba ninyo mga kapatid, pwede pong baguhin ni Lord ang buhay natin, ang sitwasyon natin. Pero bago po yan mangyari, gawin po muna natin ang part natin. So, napakahalaga mga kapatid na sa mundong ito, isinasali po natin si Kristo sa buhay natin. Kung magsali ka ng tao sa buhay mo, unahin mo ang Panginoon. So, dapat siya po yung number one na isinasali po natin sa buhay natin. Dahil ang kanyang pangako, He will comfort us. Bibigyan po niya tayo ng kalakasan, tuturuan po tayo ng Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, sa mundong ito, napakarami pong pagsubok, isang mga kapatid. Hindi lamang po kayo yung may problema. Lahat po tayo, mananampalataya man o hindi, naniniwala man sa Diyos o hindi, may mga testing, may mga trials sa buhay. Pero ang napakainam at napakaganda, kung may Diyos sa buhay po natin, anumang klaseng testing, trials yung dumarating, pwede po nating harapin. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, this is the present promise of God. Nasasamahan tayo ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya kung tayo po ay lubusang magtitiwala sa Kanya mga kapatid, nandyan ang kamay ng Panginoon. Kikilos po siya sa buhay natin. Kikilos po siya maging sa ating kalagitnaan. Mga gagawin po natin sa buhay natin, idadirect tayo ng Panginoon. Dahil ang pangako niya, hindi Kanya iiwanan at sasamahan Kanya kapatid sa mga laban mo dito sa mundong ito. Okay. Another promise of God, doon po sa verse 2 kanina na ating binasa. Pakiplas nga po yung verse 2 ulit. And John 14 verse 2, sabi dyan, doon sa verse 2 po, My Father's house has many rooms. In the King James Version, ang sabi doon, My Father's house has many mansion. Ayan, mansion sa King James. Pero dito sa NIV Version, sabi doon, ayan sa King James Version, And my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sinabi ito ng Panginoon nung siya po ay nabubuhay sa mundong ito. At kung titingnan po natin, more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas nung sinabi ng Panginoon ang verse 2 na ito. Nasabi niya, In my Father's house are many mansions. I am going there to prepare a place for you. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin, this verse 2 na ito yung tinatawag actually na, itong verse 2 na ito, this is the past promise of God. No? Bakit po sinabing past promise of God? Kasi nakalipas na yung panahon. Pero ito ang pangako ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesus aakyat siya sa langit and He's going to prepare a place for you and for me. So, ibig sabihin, merong inihandang napakagandang lugar ang Diyos para sa iyo at para sa akin. No? Kaya mga kapatid, alam po ninyo, ang buhay sa mundong ito is just only temporary. Temporary lamang po ang buhay natin sa mundong ito. Pero merong naghihintay na lugar. At ito po ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, nag-aaral po tayo sa Kanyang salita upang sa ganon, pagdating ng takdang panahon, makakapiling po natin ang Diyos kasi ang pangako ng Panginoon
He's going to prepare a place for you. Merong naghihintay na lugar, mga kapatid. Sabi doon sa ating binasa, merong mansion. O, sino sa atin dito? Yung gusto magkaroon ng mansion, sige nga, itaas na ang kamay. O, yung gusto magkaroon po ng mansion, pakitaas ang kamay ninyo. O, how about yung iba? Ayaw ninyo magkaroon ng mansion? Eh, pangako ng Panginoon yan. Nasabi niya, I will prepare a place for you. Merong naghihintay po na lugar sa bawat isa sa atin. At alam po ba ninyo, yun pong lugar na hinihintay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, makikita po natin doon, mga kapatid, that it is the place where God is there. At ito rin po yung lugar na naghihintay para sa iyo at para sa akin. Kaya kung mawala tayo sa mundong ito, meron po tayong patutunguhan. At yan po ay walang iba, kundi ang kaharian ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, heaven should be our final destination. Sana yun po yung maging purpose po natin. Yun po sana yung isali natin na plano sa buhay natin. Na ang final destination po ay ang langit. Alam ko po na ang bawat isa po sa inyo nagnanais po na makalabas, isn't it? Hindi lamang po sana yun. Mas maganda po na idagdag natin. Hindi lamang ako makakalabas sa lugar na ito, kundi ang aking final destination is in heaven. Dahil tunay at totoo po ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, meron pong napakagandang lugar na naghihintay sa bawat isa po sa atin. And heaven is to be our home. Kung sa mundong ito, hindi po natin alam, meron ba akong tahanan na babalikan? May tahanan ba ako o wala? Pero alam po ninyo mga kapatid, meron pong kasiguraduhan na meron pong pupuntahan ang bawat isa sa atin. And we know that heaven is to be our home. Heaven is real. Totoo at tunay po mga kapatid na mayroong langit. Alam natin yan. Merong langit at impyerno. Siguro kung tatanungin ko sa inyo, sino ba ang gustong mapunta ng impyerno? Ay, walang gusto. Kasi kahit na hindi pa po natin nakita ang impyerno, pero ang description po ng impyerno, mas mahirap. Kung mahirap na nga po yung sitwasyon natin ngayon, doble, 100 times pa po na hirap ang makakamtan mo pag ikaw ay napunta sa impyerno. So ayaw po natin. Gusto po natin na maging maayos yung buhay natin. At ang pangako ng Panginoon, merong inihandang lugar para sa iyo at para sa akin. Kaya kapatid, kung nais po ng bawat isa na makarating sa lugar na ito na inihanda ng Panginoon, ito na po yung tamang panahon, tamang pagkakataon na ang bawat isa sa atin, gawin po natin kung ano ang tama, ayusin po natin ang buhay natin dahil sasamahan tayo ng Panginoon. As long as nandun po yung buong puso na ibibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, kayang-kaya kong baguhin ni Lord ang buhay natin, ang sitwasyon natin. Mga kapatid, hinihintay lamang po ng Diyos ang paglapit mo sa Kanya. Dahil kung ang bawat isa po sa atin ay totoo at tunay na ang puso po natin ay babaguhin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, meron pong pag-asa. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa dyan. Dahil sa mundo nga, di ba sabi nila, habang buhay may pag-asa? So how much more kung may Jesus sa buhay, di lalo po tayo magkakaroon ng pag-asa. Dahil totoo at tunay po ang pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, totoo yan kapatid at tinutupad ng Panginoon. Pero ang pangako ng tao ay napapako. Kaya ang Diyos po hindi po napapako ang kanyang pangako. Dahil totoo at tunay ang Diyos. Kaya mga kapatid, tunay po na may lugar na naghihintay para sa iyo at para sa akin. Kaya kung gusto po nating makarating doon,
Umpisahan na po natin. And I believe naman po na ang bawat isa sa atin, inumpisahan na. Kaya nga nandyan ka kapatid, umaattend po ng Bible study, nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil alam mo na magkakaroon ka ng pag-asa, alam mo na mapapagaan yung iyong kalooban, yun po yung kagandahan. Dahil tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya mga kapatid, meron pong pag-asa at meron tayong aasahan sa Panginoon. Dahil ang tunay na naniniwala, nananampalataya sa Panginoon, maging sa mundong ito, mararanasan na po niya ang pagpapala ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil nabigyan po ng pagkakataon ang bawat isa. Pinili po ng Diyos ang bawat isa. Pinili ka niya kapatid. Ang alam mo, kawawa ka sa mundong ito, walang nagmamahal sa iyo, pero hindi mo alam, mahal na mahal ka ni Jesus, kapatid. Mahal ka ng Panginoon at pinili ka ng Panginoon. Ano man, sino ka man, ano man ang pagkatao mo, ano man ang nakaraan mo, pero pinili ka ng Panginoon. Dahil gusto ka niyang bigyan ng pagkakataon. Gusto niyang baguhin ang dapat mabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya alam po ninyo, tunay makapangyarihan po ang kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapabago. Na kung ang salita ng Diyos ating mapapakinggan at isasagawa natin, alam po ninyo, tunay na may pagbabago sa buhay ng isang tao. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo dahil merong naghihintay na lugar na napakaganda para sa iyo at para sa akin. Ang pangatlo pong pangako ng Panginoon, sabi niya doon sa verse 3, okay, ulitin po natin, in John 14, verse 3, sabi ni Lord, and if I go and prepare a place for you. Yan. Kung ako'y pupunta at ihahanda ko ang lugar para sa inyo, which is, nandun na po ang Panginoong Jesus. So, nabasa natin kanina sa verse 2, na meron ng inihanda ang Panginoon. Meron ng lugar na naghihintay. May mansyon na daratnan ang bawat isa sa atin. Ito po yung kanyang pangako. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Na kung ating titingnan this verse 3, ito po yung tinatawag na the future promise of God. Bakit ko po sinabing future promise of God? Kasi parating pa lamang po. Mangyayari pa lamang po. At ito po yung event na hinihintay sa mundong ito. Ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Dahil tunay na babalik po ang Panginoon. Kung just in case, mga kapatid. Kasi sabi ko, this is the future promise of God. Kung biglang dumating ang Diyos sa oras na ito, ang tanong, nakahanda ka ba, kapatid? Yan po yung malaking katanungan. Kasi, tingnan po ninyo, sabi po doon sa 1 Thessalonians 4, ito po yung nagpapatunay na talagang darating muli ang Panginoon sa mundong ito. And 1 Thessalonians 4, sabi diyan, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Next verse, please. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Kaya alam po ninyo, yung mga namatay na may Kristo sa kanilang buhay, natutulog lamang po ang kahalintulad nila. Kasi sabi ng Panginoon, darating po ang time, no? Na sabi doon, pwede po bang ituloy po nating basahin yung 1 Thessalonians chapter 4? No? I'm now in, ayan. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Pwede po bang dagdagan natin kung makukuha pa po natin yung verse 15? Ayan. According to the Lord's word,
we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. And next verse, sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Verse 17. Okay. After that, we who are still alive and are left will be caught up. The word caught up, it means rapture. Together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ano po bang ibig sabihin nitong ating binasa? And 2 Thessalonians 4, 13 to 17. Alam po ninyo mga kapatid, yung mga namatay kay Kristo, darating ang time, sila po ay muling mabubuhay. Kaya nga ang sabi ko kanina, no? Ang mga namatay na may Kristo sa kanilang buhay, ang kahalintulad lamang po nila ay natutulog. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, during the rapture time, ang mangyayari po, mabubuhay na muli ang mga namatay kay Kristo. At sabi diyan, hindi rin po pahuhuli ang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya sabi ko, kung bigla pong nag-rapture ngayon, alam po ba ninyo kung ano ang mangyayari? Yung mga namatay kay Kristo, mabubuhay sila. At tayo naman po nabuhay, ang mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi po niya mararanasan ang mamatay. Ang mangyayari po ay sila rin po ay lilipad to meet the Lord in the air. We will be changed into glorified body. Parang ang hirap intindihin. Pero alam po ninyo, totoo ito. Ito ang sinasabi sa kanyang salita. Ito yung ibig sabihin ng rapture. No? Kaya hindi na po kayo ignorante sa word na rapture. Kasi ang ibig sabihin ng rapture, ang pagbabalik ng Panginoon, and we're going to meet the Lord in the air. Kaya nasabi ko, kung biglang nag-rapture ngayon, yun yung scenario na mangyayari. No? Ang bawat isa sa atin, lilipad, we will be changed into glorified body, and we will meet the Lord in the air. And we will be with the Lord. No? Magiging, kasi na-rapture tayo, mahirap pong maiwanan mga kapatid. Dahil ang mga taong maiiwanan after the rapture, they're going to suffer tribulation. Kaya nga kapatid, siguraduhin po natin na ang rapture na ito, whether patay ka na o buhay ka na, mararanasan po natin, makakasama po natin ang Diyos in the air. No? Kaya nga, habang tayo ay nabubuhay ngayon, dapat po, habang may buhay ang bawat isa sa atin, isama natin ang Panginoon. Gawin natin kung ano ang the best na maglingkod para sa Kanya. Para kung dumating man po ang time ng rapture na ito, kasi ito yung future promise of the Lord. Kung just in case, wala na tayong buhay at nasa libingan during the rapture time, mabubuhay kang muli. Hindi mo mamimiss ang rapture. Pero wala pong makapagsabi. Hindi po natin alam kung kailan darating. Kaya nga, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay maging handa. Maging handa, mga kapatid. So, ang buhay po natin, patuloy po natin ialay sa Panginoon. Dahil tunay po, ito po yung pag-asa natin. Kaya may pag-asa, mga kapatid. Meron po tayong aasahan sa ating buhay. Huwag po tayong mag-focus with regards to our natural or physical life. Even in our spiritual life, ayusin po natin. Dahil ang spiritual life po natin, ito po yung eternity. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord dahil napapakinggan po natin ang Kanyang salita. No? Kaya, ang napag-aralan po natin, meron siyang pangako, the present promise, which is, kung kasama natin si Kristo, sasamahan po niya tayo, hindi po niya tayo pababayaan. Meron siyang past promise na sabi niya, ihahanda po ang lugar. So meron po tayong daratnan, mga kapatid. May naghihintay sa atin na napakagandang lugar.
At ang kanyang future promise, kung just in case na mag-rapture, sana kasali tayo mga kapatid. Whether patay ka or buhay, we will not miss this event. At magtatapos po tayo sa verse na ito in Revelation 22 verse 12. Sabi po doon sa Revelation 22 verse 12, "Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to its person according to what they have done." O, tingnan po ninyo, kaya hindi po nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kung aayusin po natin ang buhay natin, ipagkakatiwala po ng buong buo ang buhay natin sa Panginoon, magtitiwala po tayo sa Kanya, meron pong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, yung faith po natin, panatilihin po nating matatag yung ating pananampalataya, yung ating pananalig sa Panginoon. Dahil ang ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, yan po ay susi natin upang sa ganon mga kapatid, sa mundong ito ay talagang makita po na may Kristong naghahari sa buhay natin. Kaya manatili po tayo, every time po na meron pong mga gawain, Bible study, andun po sana yung desire natin na umattend po. Kasi kahit na ganitong Bible study, nagkikita-kita po tayo through this Zoom, alam po ninyo, nalulugod po ang Diyos. Nalulugod po ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, ang nagtitiwala sa akin, ang naglilingkod sa akin, pagpapalain po. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil pinili Kanya, pinili niya ako, at inihahayag ng Panginoon kung ano po yung mga dapat nating gawin sa ating buhay. So sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, na inyo pong napapakinggan, hindi lamang po tagapakinig ang bawat isa sa inyo. Nandun po sana na nakikita po na tunay na may Kristo na naghahari sa buhay ng bawat isa. So dyan po ako magtatapos sa umagang ito. Samahan po ninyo ulit ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, O God, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, kung ano po ang sitwasyon ng aking mga kapatid. Wala pong naililihim sa iyo, O God. Ano man ang kanilang buhay, ano man, Panginoon, yung nangyayari sa kanila, O God. Ano man ang kabigatan na kanilang nararamdaman. Lord, patuloy na samahan mo ang bawat isa. Tulungan mo sila, Panginoon. Pag-aanin mo, Panginoon, ang mga kabigatan sa kanilang puso, O God. Lord, gabayan mo po ang bawat isa. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Sa mga lubusan pong nagtitiwala sa iyo, O God, at patuloy na isinasama ka sa kanilang buhay, O God. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Tulungan mo, turuan mo sila, Panginoon. Gabayan mo sila, Panginoon. Bigyan mo po sila, O Diyos, ng karunungan na naggagaling sa iyo, O God, upang sa ganun sa mga desisyon na gagawin po nila sa kanilang buhay, O God, ito po, Panginoon, ay naaayon sa iyong pamantasan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinibigay ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.